Simulan lang natin, ano po ba yung bilin ni Speaker about this hearing? Kasi kanina nabanggit nga din ni Kong Enverga. At so far, satisfied po ba kayo sa mga sagot? Mas masayang Pasko kaya yung nakabang sa ating mga kababayan? It's not kasi ang purpose, di ba, remember 2 weeks ago yung visit sa Palengke dahil yung mga text ni Speaker, mataas ang bigas, mataas ang tulog. So we did, mataas na talaga. Nakapagtataka lang kasi, sinabihan tayo dati, if you will recall, bago yung rice price cap, bababa rin yan ngayong December. Hindi naman bumaba. So may problema. After anihan, tapos na yung ani, nandun yung mga bigas, may problema pa rin. Hindi naman sa kulang ang supply. The problem is yung mga middleman, yung mga kapitalista, pumapatong na sobra-sobra. Tama yun, narinig mo kanina si Congresswoman Vergara, sinasabi niya, sa kanila daw, times 2 na lang yun ang presyo ng retail. Binibili daw sa mga farmers nila, 24. Dapat 48 na. Nasaan na yung 48, di ba? Sa palengke ngayon, 52, 54, 56, sobrang taas pa rin. So may problema. Ibig sabihin, somebody's not doing their job. Is it NFA? Is it DA? Dapat mag-usap siguro yung dalawa. Dahil may problema, meron tayong sapat na supply. Ibig sabihin, meron tayo, may nag-import din tayo. So, yung excuse na mahal yung fertilizer, mahal yung ganito, nandoon na tayo. Yun ang ayaw marinig yung mga kababayan natin. Wala kami pakialam, mataas yung fertilizer, mataas yung cost of production. Ang gusto ng taong bayan marinig, paano mo mapababa yung bigas at less than 50 pesos per kilo. So, somebody's not doing their job. It's NFA, DA, are not doing their job. They're not making rounds sa mga palengke. Doon naman sa itlog, narinig nyo naman yung egg board, sinasabi nila, sunod-sunod yung bird flu, kaya maraming nangamatay ng mga natin. Siyempre, yung maraming namatay, ngayon pala sila nagpapalaki ng mga sisiyo, mga manok. Narinig nyo naman, hopefully before summer, bababa na ulit yung presyo ng itlog. Kasi right now, yung malaking itlog, nasa 10 pesos. Hopefully, bababa na ito by 8 again, yung mga malalaki itlog. Sir, pero paano po kaya yun? Anong mensahe ng Kongreso para sa ating mga kababayan? Kasi yun nga, magpapasko na rin po. We're working on it actually. Kaya tinanong natin kanina diretso sa mga stakeholders, sa DA, sa NFA, sa import, what can you do? May mga suggestions naman sila. Sa mga suggestions, yung NFA to import more para mapababa. So that decision will come sa executives ng DA with the Office of the President kung anong plano nila. Kung magdadagdag, kung mag-i-import pa tayo ng mga bigas, I'm sure magkakaroon tayo ng sapat na supply para ngayong Pasko. That's the only solution that we can see right now. Yes, sir, yung sa importation po, meron na din po ba silang nabigay na update? Kasi yung last po ninyo na hearing, ang sabi ni Secretary Chu, yung mga hindi magpo-process na ng importation nila within 30 days, kakanselahin daw. May nabigay po ba silang update kung may nakansela po na ano? Wala ba siguro mag-uusapan niya mamaya dito sa hearing, pero as far as I know and recommendation, sabi niya namin NFA, the only way to do this for now is additional importation para mapababa. Kasi hindi naman talaga ganun sobra-sobrang harvest natin kasi mid-year ito eh. Sabihin ngayong December, usually yung marami tayong mga harvest yung mga around summer, yung talagang puno-puno yung mga bodega ng mga farmers natin, ng mga traders natin. Pero ngayon, pag ganito raw, sapat lang. Pero dapat bumaba na rin dahil may imports din tayo. Kasi sinasabi ko lang nga kasi, kaya sinasabi dito, yung Suman Vergara, 24, 25, di ba? Bakit wala kang nakikita less than 50 pesos per kilo? So, may diferensya yung ahensya, di ba? So, I would like to call on Secretary Salomon siguro to look into this immediately kasi magpapasko po, Secretary, we need to check the prices of rice. Kasi kung pwede naman pala, namamanipula lang po sa mga oras na ito, namamanipula lang po and somebody's making money, yung po mga middleman, yung po mga rice traders, they're the ones who are making money. Kung okay lang po other topics, kasi kahapon lumindol na naman and then you have a pending resolution dito sa Kamara yung pagsilip sa mga National Building Code. Sa tingin niyo po ba, is it about time na talagang madiscuss na ito, maungkat na dito sa Kongreso? At may update po ba sa reso po ninyo kung kailan kaya yun, sir, ma-discuss? Kasi nasa rules na ngayon yun, marami lang kasi inaasikaso at nagmapakasyon.
So, hopefully by pagbalik sa January, mapag-usapan na. Kailangan na talaga eh. Kasi, well, malakas naman yun. Hindi naman basta-basta. I mean, 7 point something magnitude. Pero, yung mga kalsada kasi napapansin mo, talagang umuuka, kung nakikita na wala palang mga bakal, doon namin nakita na yung mga kalsada pala natin, national highway, walang mga bakal na support para pulbura. So, kailangan talaga rin yan. Not only that, we will also file a resolution on Monday na yung mga project na sanay kasi tayo dito sa Pilipinas na pag naggawa ng kalsada, gawa ng tulay, umaga lang ginagawa 8 to 4. Pagdating ng gabi, wala. Sa ibang bansa po kasi, hindi nila pinatantanan hanggang hindi matapos yung project. May papal ko rin tayo sa resolution dyan sa Lunes na lahat ng project ng gobyerno kailangan gawin 24/7. Ibig sabihin, yung mga karpintero, mga pison, lahat ng construction worker, dapat nakatutok dyan. Dalawa o kailangan 3 shift, mag-3 shift sila. Wala tayong pakialam kasi ang naabala ang taong bayan. Total, pinapondohan naman ang buwis ng taong bayan yan. Bakit pa sila mas marunong sa taong bayan? Ang gusto ng taong bayan, matapos kagad ang proyekto as soon as possible kasi nakakagambala. Diba? It is causing traffic. So what we need now, enough na po doon sa 8 to 4 lang yung project. Nakatiwag mga Sabado-Linggo, walang nagtatrabaho dahil day off din ng mga manggagawa. Nalukuhan po yun. Sa ibang bansa, hindi nila tinatantara kahit Sabado-Linggo, 24/7, tinatapos po yung proyekto. Yung po yung isa sa mga panukalang ipapalo namin sa lunes. So, balikan ko lang po yung dun sa mga middleman at traders na nananamantala. May chance po kayo na ipapatawag niyo din po sila or kahit i-meeting po sila para kausapin? Okay, dapat ang DA na gumawa na. We just did their job, diba? We found out sa mga nila, yung mga may problema, sinasabi nila, binili daw sila sa mga farmers at 24, yung ng NFA. Pagkatapos, pagdating sa retailer, bakit nasa 50 plus? Trabaho na ng DA yun at saka NFA. So lahat lang na investigasyon papasukin natin, baka wala tayong matapos sa trabaho. Pero of course, nalaman natin dito somebody's not doing their assignment. That's DA and NFA. Thank you po. Thank you po.